Ang pag-ibig ay madalas na nakatali sa katapatan. Pero paano kung mismong pundasyon ng inyong relasyon ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? Sa kabila ng bawat yakap at matatamis na salita ni Santiago, may isang maitim na lihim na pilit itinatago ni Jessa. Isang sekreto na kapag nabunyag ay dudurog sa lahat ng kanilang pinangahawakan. Ngunit ang mas nakakagulat, ang taong pinagkakatiwalaan ni Jessa ay siya palang unti-unting bumabakla sa kanyang mga plano. Sino nga ba ang tunay na biktima? At sino ang tunay na manlalaro sa gitna ng pagtataksil at pagbabalik ng alaala? Ako si Miss Maria at ito ang ating kwento. Pilit tumawa si Jessa. Tingnan mo si Maya naman itong kasama namin sa picture. Pero hindi na walang pagsusuri sa mata ni Santiago. Tahimik na inumot ulit nito ang cellphone pabalik bago humigop ng kape. Natutuwa ako na may mga kaibigan ka sa work. Sa ilalim ng kanilang tahimik na palitan ng titig, ramdam niya na unti-unting nagiging mapanuri si Santiago na parang kahit wala pa itong alaala, nararamdaman na nito ang mga bagay na ayaw niyang mailantad. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan nito na muling tumingin sa cellphone. Maya-may nagbitiw to ng tanong na kinabigla niya. Gwapo rin pala tong office mate mo. Baka naman naniligaw sa'yo yan. Agad siyang umiling, kunutang noo. Ha? Hindi Hindi siya naniligaw. Kaibigan ko lang talaga siya. Kasi parang lapit niyo sa picture. Nakaakbay pa sa'yo. Pero kung sabi mo kaibigan lang, edi okay. Nagtitiwala naman ako sa'yo. Mabilis siyang naghanap ng paraan para mabaling sa ibang usapan. Dalawa lang naman talaga ang malapit sa akin sa opisina. Si Maya at si Luther. Si Roda rin sana pero naka-leave pa siya ngayon. Kaibigan ko rin yon pero matagal ko nang hindi nakakasama. Sandaling natahimik si Santiago, nakatingin lang sa kanya na parang may iniisip. Ang swerte mo naman, may mga taong kaibigan sa trabaho. Mas magaan ang lahat kung may kasama ka mapagkakatiwalaan. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Totoo naman ang sinabi nito, pero ramdam niyang bahagyang lumalim ang pakiramdam ni Santiago. Para bang kahit wala pa itong alaala, natural na nitong sinusuri ang mga tao sa paligid niya. At siyang napipilitang dumiskarte para manatiling buo ang kasinungalingang pinaninindigan niya. Kinindatan niya si Santiago at pilit na ibinalik ang lambing sa usapan. Oo, may mga kaibigan ako, pero ikaw pa rin ang paborito kong kasama. Napangiti si Santiago, agad siyang hinila, palapit at niyakap ng mahigpit. Magkayakap pa rin sila sa sofa nang biglang tumahimik si Santiago para bang may iniipon na lakas ng loob bago magsalita. Napansin niya ang bahagyang paglalim ng buntong hininga nito. Jessa, aaminin ko ha, nagsiselos ako. Halos mapalunok siya sa narinig, pinilit niyang gawing birong sitwasyon. Nagsiselos? Wala ka namang dapat ikaselos. Aniyang natatawa. Hindi ko alam kung bakit. Wala po kong maalala tungkol sa atin pero kapag narinig kong may ibang malapit sa'yo, parang may kumukurot dito. Tinutok nitong kamay sa dibdib. Natataranta ako, natatakot. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Alam niyang galing sa puso sinasabi nito at yun mismo ang mas nagpapabigat sa kanya. Dahil sa bawat sandali, lalo lamang lumalalim ang koneksyon nila. Kahit nakabalot to sa kasinungalingan. Wala kang dapat ikatakot. Ikaw lang. Napakagatlabi siya bago tinuloy ang salita. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Napaawang labi ni Santiago sa kanang pangiti. Para bang gumaan ang loob, muli niya itong niyakap ng mamigpit. Halos ayaw ng pakawalan. Salamat. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag pero parang mas lalo katang minamahal bawat araw. Kung may konting selos man, baka dahil ayaw kong may iba pang nakakahigit kaysa sa akin sa buhay mo. Napapikit siya, pilit tinatagong luha. Wala kang kahati, sa'yo ang buong puso ko. Sa gabing yun, ramdam niyang init at lambing ng asawa. Pero kasabay nito, ang bigat na katotohanan kapag bumalik ang alaala nito, tsak na magbabagong lahat. Kinabukasan, maagang nagbihis si Jessa para pumasok sa opisina. Habang abala siya sa pagsusuot ng blazer sa harap ng salamin, nasa gilid naman si Santiago, nakasandal sa walker at nakamasid sa kanya. Ang ganda-ganda ng asawa ko. Sigurado ko mapapalingon lahat sa opisina. Napangiti siya
Habang inaayos niyang bag, lumapit si Santiago at mahigpit siyang niyakap mula sa likod. Jessa, huwag ka na munang umalis. Mas masaya kapag kasama kita. Napatingin siya sa orasan, malapit na siyang mahuli. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito, ngunit mahigpit pa rin ang pagkakayakap. Kailangan ko talagang makapasok. Kapag nakauwi ako naman ang hindi bibitaw sa'yo. Okay ba yon, mahal ko? Halos ayaw pa rin siyang pakawalan ni Santiago. Papasok ka na naman, lagi ka na lang wala sa tabi ko. Bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang pangalan sa screen. Si Luther, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niya itong kinuha. Work call lang ito, mabilis lang, ani ang pilit ngumiti. Narinig niya na nagsalita si Santiago mula sa likod. Si Luther na naman, bakit siya palaging tumatawag? Nataranta siya, hindi agad nakasagot. So sandaling yun naramdam niyang bigat ng sitwasyon. Para tuloy siyang may tinatagong hindi dapat malaman ni Santiago. Mabilis niyang dinampot ang bag niya, tinalikan to sa pisngi. Uwi ako kagad, promise. Huwag ka na magtampo, magpahinga ka ha. Hindi pa man nakakasagot si Santiago ay nakalabas na siya ng pinto. Sa sasakyan pa lang, agad niyang sinagot ang tawag ni Luther. Anong nangyayari? Bakit ka tawag ng tawag? Medyo irritabling sabi niya. Sa kabilang lirin niya, ramdam niya ang bigat ng tinig nito. Ma'am, mas malala to kaysa sa inaakala natin. Ang nawawalang pondo, tamang hinala natin. Hindi lang basta ninakaw. May mga papeles na pinapakita na ikaw ang pumirma. Kung hindi natin agad malilinis to, ikaw ang masisisi. Baka mapatalsi ka sa pwesto. Mariin siyang napapikit at napakagatlabi. Halos mapahawak siya sa sentido. Wala naman akong pinipirmahan. Malinaw na inside job. At malaki ang chance na sina Lexus at Violet ang nasa likod. Pero wala pa tayong solid na ebidensya. Kailangan nating makahanap bago ito makarating sa board. Sige, magkita tayo sa opisina. Huwag na huwag mong hayaang makarating to sa board hanggat wala pa tayong hawak na katibayan. Copy, ma'am. Nandito lang ako. Tutulungan kita. Pinutol na niya ang tawag saka napabuntong hininga. Sa gitna ng lahat, ramdam niyang dalawa niyang mundo na nagbabanggaan. Ang pagiging asawa kay Santiago na walang kaalam-alam at ang pagiging CEO na tinatarget ng sariling pamilya nito. Sabihin na kaya niya dito ang totoo. Sa opisina, busy ang lahat ng dumating si Jessa. Nadatnan niya sina Luther at Maya na parehong seryosong muka. Nakapatong sa mesa ang ilang folder, mga dokumento at isang laptop na bukas ang ilang spreadsheets. Ma'am Jessa, sigurado na may mali dito. Nakalusot sa accounting ang peking pirma dahil sobrang linis ng pagkakagawa. Hindi to gawa ng basta-bastang tao. Isa itong planadong sabotahe. Halata namang sina Lexus at Violet o si Don Gilbert ang may gawa nito. Pero wala tayong laban kung puro hinala lang. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Digital o papel na magtuturo sa kanila mismo. Aniya, may kilala akong tao sa IT department na dati ko pang nakatrabaho. Pwede niya suriin ang mga logins at electronic signatures. Kung may ginamit ng fake account o clone na pirma, malalaman natin kung saan ang galing. Pero dapat mabilis. Kasi kung mauna silang maglabas ng statement na ikaw ang nagbulsa ng pondo, yari na. Ani Maya. Umupo siya, nakahawak sa sentido sa kahumugot ng malalim na hininga. Hindi ko hahayaan na masirang pangalan ko at ang pangalan ni Santiago. Kung kailangan ko pang lumabat sa sarili niyang pamilya, gagawin ko. Pero hindi ko kakayaning mag-isa. Tumingin siya kina Luther at Maya na parehong nakatingin din sa kanya. Kayong sandigan ko ngayon, Luther, simulan mo ng investigasyon sa IT. Mamaya bantayan mong lahat ng galaw ni Violet. Gusto kong malaman kung sino mga taong ginagamit nila. Nagkatikingan ng dalawa, kapwa may halong kabat determinasyon bago tumango. Walang iwanan, Ma'am Jessa, basta't handa ka, lalaban tayo hanggang dulo. Ani Luther, ramdam niyang hindi siya nag-iisa, pero ang kaba ay lalong tumitindi. Dahil alam niyang kapag nalaman ni Alexis at Violet na gumaganti siya, baka mas malupit pa ang kanilang susunod na hakbang. Si Santiago nga ay nagawa ng mga to na ipapatay. Paano pa siya? Kinabukasan maaga pa lang ay nasa opisina na si Jessa. Halos hindi siya nakatulog sa dami ng iniisip. Pumasok si Luther dalang laptop nito. Agad itong lumapit sa kanya. Ma'am, may nakita ako. Nag-backtrack ako sa server logs kagabi. May login na ginamit para ma-access ang finance records pero hindi tugma ang oras. Anong ibig mo sabihin? Ani ang napakunot noo. Ipinakita ni Luther sa screen ang screenshot ng log. May user account na pamilyar sa kanya.
Isa sa mga manager na kakilala niya. Pero ang oras ng login ay 2:00 ng madaling araw, oras na sarado ang opisina. Account ni Miss Rachel. Imposible na siya yun. Naka-leave siya last week pa. Nasa probinsya. May sakit ang anak niya. May alibay siya. Posibleng may gumamit ng credentials niya. Nakaramdam siya ng panginginig. Ibig mong sabihin, may hacker? Umiling si Luther. Hindi basta hacker. Inside job. Someone gave access. At mas malala, tignan mo to. Pinakita niya may file na in-upload sa shared drive. Isang dokumento na may pirma niya. Ma'am, ito mismong pirma na ginamit para mailipat ang pondo. At malinaw na fake. Ang ginamit na template galing sa isa sa mga kontratang pinirmahan mo noong unang linggo mo bilang CEO. Napakagatlabi siya, nag-aalabang damdamin. Kailangan mong maunahan sila. Kung makukuha natin ang file source at matrace kung aling device ang ginamit, diretso tayo may ebidensya laban sa kanila. Sa gilid nagsalita si Maya na kanina pa nanonood. Pero delikado to. Kung makakahalata silang lumalaban ka, baka hindi lang ganyan ang gawin nila sa'yo, Ma'am Jessa. Humugot siya ng malalim na hininga. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Pinipigil ang galit at takot. Hindi na ako uurong. Ayoko mawalang lahat ng pinaghirapan ni Santiago. Kung kailangan kong pumasok sa pugad ng leon, gagawin ko. Tumango si Luther habang nag-save ng mga kopya ng logs at file sa isang secure drive. Simula na ito, ma'am. Pero maganda ka. Kapag nagtulok sila na may hawak tayong ganito, tsak nagagawa sila ng ibang paraan. Nagkatinginan silang tatlo. Alam nilang laban ay mas titindi pa. Pag-uwi ni Jessa sa bahay ay halos sumabog ang dibdib niya sa dami ng iniisip. Ang fake signatures, ang nawawalang pondo at ang mga susunod niyang hakbang. Huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Sa sala agad siyang sinalubong ni Santiago. Nakangiti ito, hawak ang walker at tila proud na proud sa sariling nakakalakad ng ilang hakbang. Jessa, kanina pa kita hinihintay. Ang tagal mo, namiss kita. Niyakap siya nito agad, mahigpit at para bang isang araw silang hindi nagkita. Hindi siya makagalaw sa bigat ng pag-aalala niya, pero pinilit niyang ngumiti. Sorry, natagal lang ako sa dami ng trabaho. Hindi ba't sabi mo hindi ka dapat masyadong napapagod, lalo na't buntis ka? Anitong nakakunot ang noo, nag-init ang pisngi niya. Sinubukan niyang iwasan ang tingin nito. Don't worry about me, kaya ko naman. Lumapit si Santiago, hinawakan ng kamay niya at pinisilyon. Hindi ko kayang hindi mag-alala, Jessa. Ayoko mawala ka sa paningin ko. Lahat ng oras, gusto kong kasama ka. Napasinghap siya, sa isip niya mas lalo itong magiging mahirap dahil habang nagiging clingy at mapanibughuin si Santiago, mas dumarami naman ng lihim na kailangan niyang itago. Umupo silang dalawa sa sofa habang pinipilit niyang huwag ipahalata ang bigat ng iniisip. Tinitigan siya ni Santiago na para bang siya lang ang mundo nito. Alam mo, hindi ko man maalalang nakaraan ko, pero pakiramdam ko, ikaw ang sagot sa lahat. Kung kasama kita, parang buo ako. Napalunok siya, pilit ng ngumiti. Salamat, mahal ko. Ngunit sa loob-loob niya gumagapang ang takot. Paano kung isang araw maalala nitong lahat? Tahimik ang gabi, magkatabing natutulog sa kama sina Jess at Santiago. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Dahan-dahang bumangon si Santiago mula sa pagkakahiga. Nakalakad ito, hindi gumagamit ng walker. Nakatayo to sa gilid ng kama, nakatingin sa asawang mahimbing na natutulog. Jessa, hanggang kailan mo ko lolokohin? Humugot siya ng cellphone mula sa drawer sa ilalim ng kama. Pinindot niyang isang numero at mabilis na nagring ang kabilang linya. Luther, kumusta bro? Bungad ni Santiago na lumabas ng kwarto. Okay naman, naisend ko na sa email mong details ng fake na pirma ni Jessa. Mukhang may gustong makuha sa kanyang posisyon bilang CEO. Siguraduhin mo nakabantay ka kay Jessa sa kumpanya. Pero hands off ka sa kanya. Nakita kong picture niyo. Bakit nakaakbay ka? Sa halip na sabi niya, bro, anong picture? Wala akong maalala. Basta, nasa boardroom kayo. Bro, huwag mo sabihin pinagseselosan mo ko. Of course not. Humingi ako ng tulong sa'yo na bantayan si Jessa. Hindi ko inasahan na ganun siya kagahaman para isugal ang buhay niya para sa pera at posisyon. Sabihin mo sa akin lahat ng kilos niya. Ayoko may kahit na anong detalye na lumusot. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Okay, Santiago. Hanggang kailan mo balak panindigan yung amnesia drama mo? Mukhang nag-e-enjoy ka na sa pagpapaalaga sa asawa mo. Malapit na ako magbalik para magbayad ng lahat ng may kasalanan sa akin. May kausap na ako mga pulis at investigador. Nga pala, make sure na hindi napapagod si Jessa. Pagdating dito, halatang sobrang pagod na. Bro, umamin ka nga.
Nagustuhan mo bang kasinungaling ang ginawa ni Jessa kaya ayaw mo nang kumawala? You have options, pero pinili mong sumama sa kanya. She's a manipulative, gold digger liar. Ipapatikim ko lang sa kanyang sakit ng lokohin. She's pregnant, bro. Kung ako sa'yo, just annul your marriage and let her go kaysa saktan siya. Darating tayo sa annulment. Sa lahat ng ayoko yung taong taksil at sinungaling. Hindi ko alam kung ako ang ama o ibang lalaki. Kapag ako ang ama ng pinagbubuntis niya, kukunin kong bata sa kanya. Hindi siya magiging mabuting ina. Pagkababa ng tawag, Marinyang ipinikit ang mga mata. Hindi mo na ako maloloko, Jessa. You're going to pay for all your lies. Nagising si Jessa, marahang minulat ang mga mata. Nakita niya si Santiago, nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod sa kanya. Para bang may malalim tong iniisip. Dahan-dahan siyang bumangon at niyakap tumula sa likod. Bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Ani ang naglalambing. Nagulat si Santiago, ngunit mabilis ay itinagong reaksyon. Hindi ako makatulog. Mas sumigpit ang yakap niya, ipinikit ang mga mata habang nakasandig sa likod nito. Basta't kasama kita, kakayanin ko lahat. Kahit gaano kabigat ng trabaho o problema. Kaya sana walang iwanan ha? Aniya. Sandaling natahimik si Santiago, pinisil nito ang kamay niya na nakupulupot sa tiyan nito. Hindi kita iiwan, pero sana, ikaw rin. Huwag mo kong iiwan. I promise, basta magtiwala ka lang sa akin. Tara, matulog na tayo, maaga pang gising ko bukas. Ani ang hinila ng bahagyang asawa. Umunan siya sa braso nito at muling pumikit. Maliwanag ang sikat ng araw kinabukasan. Banayad ang hangin at amoy na amoy ang sariwang damo mula sa hardin. Nasa labas si Santiago, may hawak na maliit na basket. Marahang naglalakad gamit ang kanyang walker. Sa loob ng bahay abala si Jessa sa pag-aayos ng mga dokumentong kailangan niya suriin para sa investigasyon sa nawawalang pondo. Halos mapabuntong hindi nga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng sekretong pasa niya. Lihim niyang pinupunasan ng pawis sa sentido. Iniisip kung paano niya maitatago pa kay Santiago ang problema. Maya-maya bumukas ang pinto at pumasok ito. May ngiting abot hanggang tenga. Bitbit itong ilang bulaklak na pinitas mula sa hardin. Agad niyang sinarang mga folder. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko. Kinuha niyang mga bulaklak at napangiti. Salamat mahal, ang sweet mo talaga. Tinabi ni Santiago ang walker sa kadahan-dahang nilapit ang sarili upang halikan ng noon niya. Araw-araw katang bibigyan ng bulaklak. Halos mabiyak ang dibdib niya. Habang mas nagiging sweet at clingy si Santiago, mas tumitindi ang kanyang guilt. Gusto niyang ikwento ang totoo, ang gulo sa kumpanya at ang sikreto niya tungkol sa mga naiwang ari-arian nito, ngunit pinili niyang itikom ang bibig. Mas mahalagang gumaling na muna to. Mahigpit siyang yumakap kay Santiago, pilit tinatagong pagkakakurot ng konsensya. Biglang nagring ang cellphone niya. Saglit siyang natigilan, lalo na't nakita niyang si Luther ang nakadisplay sa screen. Dali-dali siyang tumayo, bahagyang nanginginig ang kamay habang pinipindot ang green button. Hello, Luther. Ma'am Jessa, kumakalat ng chismis sa labas na ikaw raw mismong sangkot sa pagkawala ng pondo. Pinapalabas nila na ikaw ang pumirma sa mga dokumento. Nagpatawag ang board ng emergency meeting ngayon. Parang biglang nanikip ang dibdib niya. Napating siya kay Santiago na abalang inaayos ang mga bulaklak sa vase. Luther, hindi pa tayo handa. Wala pa tayong sapat na ebidensya. Kailangan mong humarap. Kung hindi ba katuloy ang kanilang pagbintangan at tanggalin bilang CEO. Pumasok ka ng maaga para makapag-usap pa tayo. Napalunok siya, ramdam ang kaba. Jessa, halika na, mag-almusal na tayo. Tawag ni Santiago. Paparating na ako. Ani ang nagpaalam na kay Luther. Pagbaba ng tawag agad siyang humarap kay Santiago, pilit na nakangiti. Kailangan kong pumasok ng maaga sa opisina ngayon. May bigla ang meeting. Hindi na ako kakain ng breakfast. Sa office na lang. Lumapit agad si Santiago, hinawakan ng kamay niya at nagbuntong hininga. Buntis ka, Jessa. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Baka masyado ka nang napapagod. Pero, sige, kung kailangan, mag-ingat ka ha. Ako nang bahala dito sa bahay. Ngumiti siya, pero ang puso niya tila dinudurog. Kinilikan niya na mabilis sa labi ang asawa bago umalis. Pagkaalis ni Jessa, naiwan si Santiago sa bahay. Saglit siyang napapikit, saka kinuha ang cellphone mula sa bulsa ng pajama. Ilang sandali pa'y narinig ang boses ni Luther sa kabilang linya. Bakit bro? Luther, gawin mong lahat para mabawasan ang stress ni Jessa sa kumpanya. Buntis siya. Kahit hindi ako sigurado kung sa akin ang bata. Basta pagaanin mong buhay niya.
Magsama ka pa ng 1 o 2 taong tutulong sa inyo. Wait, bakit hindi mo alam kung ikaw ang ama? Nagkaroon sila ng relasyon ni Lexus habang kami. Sigurado ka ba? Napakatindi ng mga tagpong ito, hindi ba? Kitang-kita natin kung paano nagiging magulo ang buhay kapag ang katotohanan ay pinalitan ng pagpapanggap. Sa bawat hakbang ni Jessa, ramdam natin ang bigat ng kanyang mga lihim. Lihim na bagamat ginawa niya dahil sa pagmamahal ay siya ring unti-unting sumisira sa tiwala ni Santiago. At si Santiago naman na kahit puno ng paghihinala hindi pa rin maitatagong sakit ng pagtataksil na sa tingin niya ginawa sa kanya. Ang aral na mapupulot natin sa kabanatang ito ay simple lang. Ang anumang relasyon na nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay parang buhay na gawa sa buhangin. Gaano man ito katibay sa paningin, guguho at guguho rin ito kapag dumating ng bagyo ng katotohanan. Walang lihim na hindi nabubunyag. At minsan, mas mabuting masaktan sa katotohanan kaysa mabuhay sa matamis na kasinungalingan. Sana'y may napulot kayong aral sa ating episode ngayong araw. Sa inyong palagay, tama ba si Jessa sa kanyang ginagawa o sapat na bang pagmamahal para patawarin ang lahat ng pagkakamali? Iwanan nyo ang inyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa susunod na bahagi ng ating kwento. Maraming salamat po.